Ano po yung mangyayari sa sa April 14? Can you give us Well, an idea? For April 14, this will be a clarificatory hearing on the impeachment complaints. We have personalities and documents which we have subpoenaed already, no? Kasama dyan yung sa COA. We expect a representative from COA ICFAO office also. Etong mga documents ng confidential funds. We subpoenaed also the ombudsman, including the salin of the vice president. We subpoenaed also the NBI, including the investigation reports on the allegations of threat committed by the vice president against the president, the first lady, and the former speaker. We subpoenaed also the PSA about the verification on Mary Grace Piatos et al. And the other names which appeared in the liquidation of confidential funds, no? Ano pa ba? We subpoenaed also the archives of the House of Representatives with respect to the documents of confidential funds of both OVP and DepEd, which were presented during the inquiry in the Good Government Committee, then presided by Congressman Joel Chua. No? So, madami tayong ina-anticipate na witnesses and documents from which we anticipate that the justice members will be raising clarificatory questions, again, to guide them in the determination as to the existence of probable cause. Okay. And of course, Madriaga. Madriaga was subpoenaed also, and I saw from the news that the court where his case is pending already gave the conformity for Madriaga's appearance in the justice hearing on April 14. Ipinasabi na rin yung po ba or ipapasabi na rin yung 3 cellphones na nasa safekeeping ng korte? Well, it will depend on the justice members, Christian, no? We are presiding the impeachment proceeding in the Justice Committee, and the committee cannot act motu proprio. The justice members should move for the issuance of subpoena of the cellphone if they feel that the same is necessary for the purpose of this clarificatory hearing. Kasi dun sa yung mga sinasabi ni Remil Madriaga, puro kwento niya yon. Pero sabi ng abogado niya, through nabanggit ko po sa inyo before, mako-confirm daw yon pag nabuksan yung 3 cellphones ni Madriaga. So I think it would be logical to see whether they would indeed be confirmed based on what is contained or what are contained in those cellphones. Hindi po ba? Yes. That will be significant, but it will really depend on the justice members whether they will be moving to the issuance of subpoena of these cell phones. It will depend on the justice members, Christian. Yung mga pangalan na lumutang before sa pagdinig ng House Committee on Good Government, yung mga Mary Grace Piatos, pinasubpoena rin niyo po ba ito? What we subpoenaed is the PSA with respect to the certification on the result of their verification of the names of Mary Grace Piatos and other ad names, which were discovered during the inquiry of Good Government Committee. As to whether or not these personalities, if indeed they are persons, will be subpoenaed as well, it will also depend, Christian, on the justice member if they will be moving towards that direction. Okay. Ang inisip ko naman po rito, I'll play devil's advocate. Kung ako yung Vice President, ang pwede kong depensa, miski sabihin niyo yung PSA records, wala kayong makikita kasi mga mga aliases yan. Hindi po ba? Kaya gagamitin ko. Alias talaga kasi pinoprotektahan namin yung identity. So, magiging useless yung pagpapasabina sa PSA dahil talagang wala kayong makikita. Dahil mga alias yan. So, how would you deal with that kind of defense? Well, we do not want to preempt the would-be defense of the Vice President. We are hoping that she will avail of this opportunity to present her defense. And if this alias will be one of her defenses, then it is for the members of the Justice Committee to raise the necessary clarificatory questions, which will shed light in the claim of use of aliases, Christian. Okay. Yun dito po kay Ombudsman Boying Remulla, what exactly do you want from him? At siya ba mismo yung haharap? Yung gusto niyong paharapin?
I have no information as to whether or not it will be Ombudsman Boying Remulla who would really appear in the justice hearing, no? But what I understand, Christian, is Congressman Chel Jokno wanted to see the SALN of the Vice President during inclusive period provided in the subpoena, no? I think the intention is to compare the same with the other documents which were subpoenaed from the BIR pertaining to ITR and the SEC pertaining to audited financial statements and PIS, because I think they're mentioning that the SALN is not justified by the income which is generated. So that is the purpose why the SALN are being subpoenaed as well. Mm. Okay. Yung dito po sa ano no, sa mga hinihingi nyo, hanggang kailan po 'yan yung pagdinig na 'yan para busisiin yung mga ebidensyang meron? Mga ilang hearing po We yung have, nakikita nyo? okay. So far, ang ating hearing na naset, Christian, is tatlo 14, 22, and 29. But I really cannot tell whether this will be sufficient, no? Or mas maigsi ba dito? It will depend really on the volume of clarificatory questions which the justice members will be raising. Remember, we are 38 justice members and the ex-officio members are allowed to participate and and even to vote, no? Gusto naman natin pantay-pantay tayo in this clarificatory hearing. So if I will be allowing a congressman or a justice member, the others should be allowed to raise questions as well. So depende talaga kung maraming magtatanong, magre-raise ng clarificatory questions during this hearing proper of the Justice Committee. Okay. Pero kung walang TRO, tuloy po yung April 14. Yes. Yes. So long as walang temporary restraining order ang Supreme Court, magtutuloy-tuloy po itong impeachment proceeding before the Justice Committee. Pero kasi reklamo sa kapulungan ninyo, itong si Ombudsman Boying Remulla. Okay, magko-comply daw siya doon sa nihinging SALN ng Vice President during those specific years. Pero, mag-comply daw dapat yung SecGen doon sa mga hinihingi niyang SALN ng mga kongresista, pati nung I think Deputy Secretary General. Okay? Bilang isang miyembro ng kapulungan na ito, hindi ba tama lang na mag-comply din kayo doon sa hinihingi ng ombudsman? Well, definitely, because that is the office of the ombudsman. No, I don't see anything wrong about the subpoena issued by the ombudsman for the production of the SALN. But of course, this is a decision that must come from SecGen, and in all fairness to SecGen, and with all due respect to her, no, I think she manifested already her intention to comply with the subpoena of the ombudsman, and this is supported by the House leaders, Christian. So wala namang problema doon. Matagal ba? Ang tagal daw. Well, I think what is important is nagsalita na si SecGen Cheloy Grafield that she will comply with the subpoena of the ombudsman. Wala namang problema doon. Okay. Sige po. So, April 14, tuloy na tuloy kung walang TRO. Yes, Christian. Okay. Sige po. Congresswoman Jinky Luistro, maraming salamat po for joining us tonight dito po sa Facts First. Yan. Ingat po kayo. Thank you, and good evening to all the followers of Facts First. Thank you, Christian. Salamat po. Ayan, si Congresswoman Jinky Luistro. Okay. So, April 14, no? Unless magkaroon po ng TRO from the Supreme Court kung panghimasukan muli ng Korte Suprema itong issue na ito. Kita niyo, tuwan-tuwa sa akin yung mga DDS dahil tinanong ko yung tungkol dun sa SALN na hinihingi nitong si Ombudsman Boying Remulla. Hindi ko po kayo kinakampihan. Kinakampihan ko lang po yung tama. Kaya madalas pumabanatan kayo kasi marami kayong mali. Okay? Pero marami ring mali itong mga buhaya sa kamera. Kaya kailangan din po natin diinan. So in short, kinakampihan po natin yung tama o yung nararapat. Sana nagka-idea kayo, no? Ito, nababasa ko yung mga trolls dito, tuwan-tuwa, no? That's a very valid question, eh. Kasi nung napanood ko yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, magko-comply ako. Bibigay ko sa hinihingi niyo sali ng Vice President. Pero yung hinihingi ko mga sali ng mga kongresista, huwag niyo akong pahirapan. Ibigay niyo. Diba kaya nga tinakot
'Di ba nag-warning siya doon sa SecGen, tsaka doon sa Deputy SecGen ng House of Representatives. Produce them. Dahil parte po yun ng saklaw po yun ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Tama po yun, no? Kailan ba to? No? Kahapon ba yun isang araw? May kausap ako Noong unang panahon, hindi ganun kahirap po, no? Yung pagkuha ng SALN ng mga miyembro ng House of Representatives. Sa totoo lang, na nagko-cover ako dati dyan long ago. Actually, periodically, nire-report nga yun ng media. Every year, no? Naglalabas ng ang story lagi dyan, richest and poorest member of the House or of the Senate. Hindi ganun ka-big deal yung paglalabas ng SALN. Itong mga senador mismo, tsaka ng mga miyembro ng House of Representatives. Madaling ma-access. Pati ng presidente, no? Pero syempre, nung pumasok itong si Tatay Digong, talagang humirap At saka, I think nagkaroon din ng shift, no? Kahit papano, noong na-convict itong si then Chief Justice Renato Corona noong 2012. So iba medyo natakot siguro, no? Teka, bakit ko papakita yung SALN ko? So, in a way, nalusaw, no? O humina yung espiritu ng batas. Yung tinatawag nating SALN, no? Para mas maging transparent itong ating mga opisyal sa gobyerno sa pagpapakita kung nagkamalban sila ng mga hindi maipaliwanag na yaman habang nakaupo sa pwesto. Kasi napakasimple lang po ng punto niya, no? Ginagamit natin yung SALN bilang indikasyon, no? Na, nagpayaman ba sa posisyon ito? Of course, it's not the end all and be all of the investigation, no? Pero, importanteng indication po yan, or indicator, no? Kunwari, sinabi mo na pumasok ka sa gobyerno 6 years ago, ito yung net worth mo. Pero bakit lumobo ng ganito kalaking halaga? Pero kayo papaliwanag. So, pwedeng i-cross-check yon doon sa mga pag-aari na meron ka o mga tinatago ka, no? Lalo, example lang, no? Example lang. Wala akong sinasabi in particular, no? Paano kung mayroong isang kongresista na napakagaling pala mag-layering ng kanyang mga kinamal o kinurakot na mga ari-arian. Ipinangalan sa iba't ibang mga tao. Ipinangalan sa iba't ibang mga abogado para mahirapan yung paghabol sa kanya. Diba? Minsan may mga ganun Hindi ka naman naabot sa ganyang level ng pangungurakot kung bobo ka. Diba? So, kailangan matalino ka. Kailangan tuso ka. Kasi napakabobo mo naman kung madali ka mahuli dun sa pagnanakaw o pandarambong sa salapi ng bayan. Diba? Kaya, example lang yun. Wala akong sinasabing specific congressman o house leader na napakagaling magtago ng kanyang mga ninakaw. Example lang po yan. Naisip ko lang po yan. Oo. Wala po akong pinapatamaan. Hindi po ba? So, imagine niyo kung ilang mga opisyal ng gobyerno mayroong ganyang mga tinatago. Di ba? Kaya isipin nyo, no? Yung mga nagsasabi na dapat tutukan natin tong krisis. Kalimutan muna natin yung issue ng politika. Hindi po issue ng politika ito, no? Issue po ito ng pananagutan o pagpapanagot. Imagine niyo kung itong mga opisyal natin sa gobyerno, presidente man yan, vice-presidente man yan, senador man yan, o miyembro man yan ng kamara, o kongresista man yan, kung kahit pa paano binawas-bawasan nila yung pagnanakaw nila o yung pandarambong nila, mas malaki sana yung perang na ilalaan natin ngayon para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya ako napaplastikan ako doon sa mga press release sa ibang mga politiko ngayon Pag sinasabi nila, hindi, dapat tumulong tayo. Dapat ating gawin natin. Dapat, ganyan. Mga walang hiya kayo, kung binawas-bawasan nyo kaya yung pangungurakot ninyo. Di mas may laman sana yung mga pangakong sinasabi nyo ngayon. Yung mga planong inilalatag ninyo. Yung problema, lalaki ng mga ninakaw ninyo Tapos ngayon, kung makaporma kayo dun sa pagtulong sa mga kababayan natin. Hindi po ba? O, teka lang. Sige lang Papaalam na ako. Sandali lang. Sige. Sorry for the abrupt ending, no? Pero maraming salamat po for joining us tonight. Ako po si Christian Esguera.